mga taga-subaybay, mga nakikinig po sa palatuntunang saganang mamamayan. Baka di alam ni Dan Fernandez yan dyan. Ah, ganon? Ay, hindi, nagpapaligo ata ng matanda pa. Oo nga pala. Nagpapaligo. Oo nga pala. Oo nga pala. Oo. Ay, mukhang ano, aywan ko lang kung alam niya ito. Pero malamang, baka alam din niya ito, Nelson. Aha. Sapagkat ito pong Martes, mga kaibigan, ay nagpulong na po ang Quad Committee. Isang samahan po Sinong nanguna? ng mga bansang... Si Paduano. Palagay ko, Paduano nanguna dyan. Ah, hindi. Ito po ang picture. Yung apat na yan yung Quadcom? Yan ang sinasabi ko. Akala ko Paduano, Hindi. Barbers, Wala silang kinalaman dito. Abante, tsaka sino pa isa? Si Barbers. Oo nga, Barbers, Paduano, Dan Fernandez Dan nga. Fernandez, tsaka si... Sino ba yung pang-apat? nabanggit ko na isa, si Ace Barbers. Oo. Yan ang chairman. Barbers, Paduano, Dan Fernandez, tsaka si Abante. Benny, si Abante. yes. Hindi naman si Abante ang isa dyan Wala. Pakita mga apat. Hindi yan. Apat na Quadcom. Yan, hindi ba si Dan Fernandez? Magmumukhang sisiw ang Quadcom ng Pilipinas dito, Nelson. Sapagkat ito'y... 1, 2, 3, 4. Yan. Apat nga, Quad nga. Yes. Quad Foreign Minister. Yes. Bakit ba nagpulong yan? Quad Committee, mga foreign ministers po ito ng US, Okay. Australia, Japan at India. Naku po. Akala ko naman dyan sa house. Alam mo ba kung ano ang kanilang gagawin? Sabi ko nga sa iyo, palalakasin na po nila ang pressure sa China. China, mga kababayan. Ayon po naman sa ilang mga manunuri, ang pulong ng Quad Committee na ito, apat na makapangyarihang bansa, ay hudyat na ipapriority na po ng Trump administration ang pagkontra sa China. Kaya nang sinabi ko kanina, Nelson, sabi ko sa'yo, pati China ngayon, susuriin na nila at mukhang magkakaroon na po ito ng pressure. Ito'y sa kabila ng hindi agarang pagkapataw daw po ng taripa ni President Trump sa China, gayon din ang hindi pagbanggit ng bagong Pangulo sa banta po ng lumalakas na bansa. Ito ang sinabi po ng Australian Foreign Minister, Penny Wong. Si Penny? Yes. Yan pala yung si Penny Wong. Yan ang nag-iisang babae. Ang imbitasyon daw po sa Quad Committee na dumalo sa inauguration ni Trump ay nagpapakita ng dedikasyon ukol sa malapit na relasyon ng US sa Indo-Pacific region. Ayan. Ang sabi, ilang beses na palang nagpulong ang Quad Committee na ito, Nelson. Quad Committee. Apat na mga makakapangyarihang bansa, mga foreign minister nila. Kahit pa pala, noon pang administrasyon ni President Joe Biden. Yes. Mantakin mo yan. Nakapokus daw po ang grupo, sabi mo kanina, Nelson, sa aktibidad po ng militar. At pang-ekonomiya ng Beijing sa Indo-Pacific. So mamanmanan na nila yan. Ay mukhang, sabi ko nga sa iyo, mukhang malaliman na ang pag-aaral dito. Nangako rin po itong Quad Committee na isusulong po ang kooperasyon ng apat sa cybersecurity. Yan, ito ang kinakaharap ng daigdig ngayon, Nelson, Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi ng daigdig. Upang ingatan ang supply chain at critical na infrastruktura, kabilang po ang tinatawag na undersea cables. At para po naman sa Australia, mahalaga rin tiyakin ang kumpiyansa sa Washington ukol po sa malaking AUKUS, tama ba? AUKUS, AUKUS Defense. Australian-US Defense Project, na nakadesenyo upang payagan ng Australia na makapasok po sa nuclear-powered attack submarine at iba pang advanced weapon tulad po ng hypersonic missiles. At bilang reaksyon, mukhang umalma naman, Nelson. May sagot. May pag-alma po ang China at tinutuligsa po nila
ang Quad Committee na ito bilang Cold War construct. Bilang Cold War construct. Ayon po sa Beijing, paiinitin lamang ng AUKUS, Australian Alliance Regional, ang paramihan daw po, ang paramihan ng armas. Yun daw ang magiging epekto nito. Ayun. Siyempre, mga bansang sangkot yan, magpapalakas ng kanilang puwersa. Oo nga. Yeah. Wag ho kayo mangamba, samantalang dito sa ating bansa, ang Quad Committee naman ay mukhang Ayos naman. ayos naman sila. Nag-hearing no isang araw. Opo. Hearing sila no isang araw. Ganun talaga ang mga pangyayari. Ayun. Bubutit nalinaw mo, ha? Oho. Kasi kinabahan ako Kasi mukhang, sabi mo, hindi na pala palalagpasin Ay, hindi na. Hindi na talaga. Ang mga banta na ito, at saka alam mo naman, sabi ko nga sa iyo, dito lang sa ating bansa, bagamat ayaw ipagamit ng China, wag daw natin gamitin sa bansa, yung tinatawag na Chinese spy. Mukhang meron silang pagtutol sa ganung terminolohiya. Paano natin tatawagin kaya yun? Yun ang pagtuturing ng ating bansa. Kaya nga. Nanginiktik sa Pilipinas. Ang sabi kasi nung China ay, teka, hindi yung paano napapatunayan na spy talaga yan. Hindi ba kailangan ba na pagkahuli mo ay criminal kagad? Hindi ba merong innocence? Unless proven otherwise. Bakit yung tinawag ka agad na may sala, di ba? Paano ka ba naman anya hindi papaghinalang spy yan may lahat ng mga military facility, kinunan mo ng picture, airport, seaport, mga vital installations. Malay mo naman kung yan vlogger lang, di ba? Na ang kanyang topic ay tungkol sa, di ba? Mga facility ng Pilipinas. Ganon. Matinding vlogger ito. Ay, nako. So, yun po, mga kababayan, yung Quad Committee sa Pilipinas, focus pa rin sila sa kanilang issue. Kasi nagkakaroon pa rin po ng hearing no isang araw. Pero ito po, bagong committee ito, pero 4 na makakapangyarihang bansa magkasama-sama para mukhang tutugay-gayan na po nila ang nangyayaring tensyon dyan po sa Indo-Pacific region. Ayun.